Sino naman po ba kalaban ni Mayura? Bakit nagwala siya sa kanyang wall? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mega big love shout out po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga gayas, ay naku po, nagwala po ang ating Mayura, ha? Nagwala po at ang ating Mayura dyan sa City of Manila. At sino ba ang kalaban nito? Ha? Sino, bakit ba palagi siyang natatamaan sa mga post ni Yormisco Moreno? Na hindi naman po siya ang tinutukoy nito. Naku po, kailangan na siguro ibalik yung insure mga koy. So yan po ang pag-usapan natin sa video ito mga koys, mga gayas. Mega big love shout out po sa ating lahat. So without further ado, let's begin. Hi Dodoy Tek! Oy, kamusta ka dyan? At ikamusta mo rin ako sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-iingat ka and God bless you. So ito po ang nangyari mga koys, no? Dahil nakita po natin at lumabas po sa SOCMED o sa social media na may post po si Mayura Lacuna. At ang sabi niya dito mga koys, mga gayas, iwan ko lang kung bakit naman nadawit na naman si Yormisco Moreno. Ano na naman bang ginawa ni Yormisco Moreno sa'yo? Lagi po tayong naka-update kay Yormisco Moreno at ng buong Yormis Choice, pati na po si Ma'am Che. Ay wala naman po na tayong nakikita na may binanggit na pangalan si Yormisco Moreno sa kanyang wall. Bakit po sila mukhang nasasaktan at natatamaan? Ha? Bakit? Ay siguro po, siguro ay talagang nakikita po nila o naiisip na may mali po siguro. Ha? May mali po siguro. So ito nga ang post ni Doktora Hani Lacuna sa kanyang Facebook page mga koys, mga gayas, ha? Wala raw tayong ginagawa para bigyan ng permanenteng bahay ang mga Manilenyo. Teka. Sino bang nagsabing wala siyang ginawa? Baka dawit naman si Yormisco Moreno nito, ha? Basahin natin. Fake news. Iyan ang sagot ko. Sa mga paratang na nakaraang mayor na si Isko Moreno Dumaguso, para sa kaalaman ng lahat, tuloy-tuloy po ang ating programa pagbibigay ng abot-kayang lupa sa mga Manilenyo, lupa na maaari nilang tayuan ng bahay at tuluyang ariin bilang sa kanila. Teka. Ano bang post ni Yormisco Moreno? Bakit para silang nasasaktan? Sa pagkakaalam po natin, yung nakita lang nating post ni Yormisco Moreno ay about po isa sa mga in-city vertical housing project niya na hindi pa naipamigay. 4 pa yata o 3 yung hindi pa naipamigay mga kuys, mga gaya. So ito po yung post ni Yormisco Moreno. Kahapon po ito. Presko pa. Agad po sila nag-rebat. O, diba? O, nabanggit niya si Yormisco Moreno. So, ngayon, tignan natin ang post ni Yormisco Moreno. Ayan po sa screen nyo. Matagal nang tapos ang isa sa mga naiwan nating in-city vertical housing project sa Manila, ang Pedro Hill Residences. Kasagsagan pa po ng pandemya natin ito inumpisahan taong 2025 na po, pero hanggang ngayon hindi pa rin ito nabubuksan. Kailan po kaya ito ipamamahagi? Hanggang ngayon naghihintay ang bawat pamilyang Manilenyo na walang sariling tahanan patungkol po sa project na ito. Alam ko na, doon pala sila nag-rebat.
Pero bakit kakaiba yung kanilang tunada o pagkanta? Ha? Bakit kakaiba? Kasi ayon po dito ni Mayura Lacuna, fake news daw. Iyan ang sagot ko sa mga paratang na nakaraang mayor na si Isko Moreno Dumaguso. Tika. Anong paratang? Wala naman tayong nababasa sa post ni Yorme Isko Moreno na pinaparatangan sila. Ha? O tingnan nyo. May nabasa po ba kayong pinaratangan si Mayura Lacuna? Mukhang wala naman yata. Aba, nag-hallucinate na po sila. Resulta na ba yan sa mga survey? Kayo naman kasi Okta Research at SWSE. Kaya na-pressure po sila. Tapusin lang po natin itong basahin ha. Totoo pong pinagmamalaki ng dating administrasyon ang kanilang mga proyektong pabahay. Yes, tama. Kitang-kita naman po at alam naman po ay record-breaking po yon sa buong mundo na talagang Hakot Award si Yorme Isko Moreno dahil within sa isang termino, 3 taon ay nagawa niyang pasiglahin ang Maynila at especially yung kalinisan, pabahay. Napaka-significant po yun, mga kuis. Palakpakan. Tama po. Pero, ang tanong, nagtatanong pa, pero ang tanong, ano ang iyong tanong? Sino ba ang may tunay na nakinabang? Habang buhay na inuupahan lang po ang mga ito ng mga Manilenyo. Buwan-buwan ay obligado silang magbabayad ng 2,000 hanggang 3,000 para sa isang bahay na hindi naman magiging sa kanila. Tika lang po. Mayora at Hani Lacuna. Di ba alam nyo po kung ano po yung terms and condition yan? Kasi kasama po kayo Kayo po yung nag-aproba dahil kayo po yung regular presiding officer sa mga kapanahunan na iyon. Ikaw yung vice mayor taga-aproba ng mga proyekto, programa, ordinansa ni Yorme Isko Moreno. Nakalimutan mo na yata na parang upa lang po iyon. Pero wag kayong upa na iyon. Kung titigil ka sa loob o 10 taon o pababa pa sa 10 taon o pataas o 20 years, ay makukuha mo ang lahat ng iyong hinulog doon, walang labis, walang kulang po iyon. Tama? Palakpakan. Alam po ni Mayura kung ano po yung terms and condition sa mga pabahay na iyon. So ngayon, parang nagpabingi-bingian, nagpabulag-bulagan ang ating Mayura. At ang masakit pa, iniwan tayo ng dating administrasyon ng 6.8 billion na utang para sa mga proyektong ito. 1 taon na hanggang ngayon ay patuloy nating binabayaran. Tama lang yun. Bakit kamo? Ikaw yung nag-aproba. Ikaw yung regular presiding officer sa mga kapanahunan ni Yorme Isko Moreno. Ha? At ibinilin sa iyo ng maayos at tinanggap mo ito at nangangako kang ipagpatuloy mo. Pero anong nangyari ngayon? Anong nangyari ngayon, ate? Ang daang matuwid, sabi ng mga yellow tards, ang daang matuwid, niliko mo na ngayon, ate, ha? Niliko mo. Ano ang iniliko niya? Especially, allowances ng mga estudyante, hindi na accurate. O, yung mga allowances ng mga seniors, yung pakik ng mga seniors, yung paggatas ng mga seniors, nasaan na? Mukhang ikaw yata ang natatamaan sa sarili mong post, ate. Ha?
masakit pa, iniwan. Dapat iniwanan to eh. At ang masakit pa, iniwan tayo ng... tama lang. Sorry. At ang masakit pa, iniwan tayo ng dating administration. Nako po ate, wala pong ganong nung pag-turnover sa'yo ate, wala pong ganong mga salitang iniwan ha. Taos puso mong tinanggap at nangangako ka. Bad liar! Bad liar! Nangangako ka. Yorme Isko Moreno. Ipagpatuloy ko ang iyong mga nasimulan. May video pa tayo noon. May video pa kayo ni Yorme Isko Moreno. Mayor Isko Moreno Dumagoso, maraming salamat po sa inyo. Boss, umasa ka. Hindi ko po kayo bibiguin. Ate, yakang-yaka mo yan. Aba, siyempre. Yorme? Ay pa Yorme? Yorme? Hanggang ngayon ay patuloy nating binabayaran. Nakakalungkot dahil mahigit 1,000 residente lang ang nakinabang, habang milyon-milyon pa ang Manileño ang nangangailangan ng tunay na permanenteng tirahan. Wow! Ang tanong, bakit po nakatiwangwang pa yung ibang mga residences na pinagawa nyo? Ay, kasama ka ikaw nag-approve eh. Pinapagawa nyo ni Yorme Isko Moreno noon. Bakit nakatiwangwang pa? Like yung Pedro Hill Residences. Bakit nakatiwangwang pa? Kung layunin po talaga natin na ipamahagi ito, kung layunin po nating makatulong sa mga batang Maynila, dapat noon pa pinamigay dahil sabi ni Yorme Isko Moreno, matagal na pong tapos iyan. Sa ilalim ng ating pamamahala, inuuna natin ang mga programang tapat at totoo. Itong tapat at totoong programa nila. At siguradong makikinabang ang lahat. Yung akap at tupad siguro. Yung akap at tupad. Hindi lamang pansamantala kundi pangmatagalang solusyon ang binigay natin sa ating mga Manileño. Dahil naniniwala po tayo na ang bahay ay hindi dapat upahan kundi dapat ariin. Kita nyo mga kois, mga gayas? Hugas kamay. Judas Iscariote, hugas kamay. Ba't niya nasabing dahil naniniwala po tayong ang bahay ay hindi dapat upahan lang? Kayo po yung gumawa ng terms and conditions. Kung sino mang magmamay-ari ng mga pabahay na iyan. At isa pa, transparent si Yorme Isko Moreno. Para walang masabi ang lahat, dadaan po sa parapol. Kita nyo mga boys, mga kayas. Sinong naghugas kamay ngayon mga boys? Bakit sila umiyak? Nagwala, galit na galit. Hindi naman pinatatamaan sila ni Yorme Isko Moreno eh. Ang sabi lang naman ni Yorme Isko Moreno, bakit hindi pa maipamahagi o maipamigay sa mga batang Maynila? So ngayon, basahin natin itong mga reaksyon ng ating mga mamamayang Pilipino. Basahin natin ha. Basahin natin. Parin tayo dito mga boys. Sabi ng mga netizen, Vice Mayor ka po ng dating administrasyon. Ikaw ang presidente ng konseyo. Bakit mo inaprubahan kung fake ang mga iyan? Isip-isip po, Mayora. Bago ka sana mag-post, alam lahat yan ng mga taong bayan ng Maynila.
Kung makapanira ka kay Yorme, wagas pero isipin mo din na may nagawa ka ba? Kita mo? Nabatkuyo siya. Mayura, inuna mo ba yung programang tapat at totoo? Asan yung pabahay doon? Kita mo? Bakit po hanggang ngayon parang abandonadong building po ang nakatayo doon sa San Sebastian Residence? Isa po yan. Di pa po ipamigay. Ano po ba ang balak doon? Tapos po sabihin ng mga tao nyo na ang engineering, ang engineer or kung sino man po ang nag-asikaso dyan ay mga naging tao na kumampi kay Isko. Kaya sabotahe ang kinalalabasan. Bakit po? Kayo po ang nakaupo, may kakayahan po kayong may mali man po sila nagawa po ni Yorme Isko, sayang po kasi. Nakukita yun. Nasasayangan yung taong bayan. Yung 2,000 amount na po na yon ay parang ipon po nila iyon. Refundable po, may kakayahan na po ang nakatira doon na umalis at kung magkaroon po sila ng sarili nilang pagmamayari. Yun po ang sinabi ni Yorme Isko Moreno dati, mga kois. Kung may kakayahan na po sila, ay siyempre, malaking pakinabang po sa taong bayan, yung 2,000 a month, mga kois. Kung maghanap ka ng maupahan dyan, napakamahal po. Tapos yung kundo na inuupahan mo, first class pa, mga kois, mga gayas. Para kang nakatira sa Shangri-La, mga kois. Saan ka makita? 2,000 lang. Hindi lang yan. Dahil after kung ang medyo okay na yung anak buhay mo, stable na, o pwede ka nang umalis para yung iba naman. Pero ibabalik ang lahat-lahat ng nabayad mong upa sa loob kung ilang taon ka nakatira doon. Kita niyo mga kois, mga guys. Refundable siya. Basa-basa pa po tayo dito sa ibang mga komento ng ibang tao, mga kois. Ayan. Puro paninira sa page mo, ibang-iba sa page ng mga katunggali mo. Naturingan na ikaw ang nakaupo pero ganyan ka? Yan ba ang liderato na gusto mong gayahin? Si mga quiz, mga guys, pumalag po yung mga batang Manilinyo. Ito mga quiz, mga real talk po ito, mga quiz. Real talk po ito. From Joseph Mejia. Ayon sa Local Government Code ng Pilipinas, RA 7160, kinakailangan ng aprobasyon ng sangguniang panglungsod, City Council, bago makautang ang lungsod. O, kita nyo mga guys, pinagdibatihan pa nila yan at ayon pa ni Ate Lacuna na umabot sila ng madaling araw para ma-approve iyon. Okay? Narito ang mga paunahing proseso. Number 1. Ang pagsusumite ng proposal ng Mayor Isko Moreno Dumaguso, ang mayor ang nag-endorso ng proposal para umutang na may detalye ng halaga at layunin ng mga utang palakpakan. Pangalawa, pag-aproba ng sangguniang panglungsod, ang konseho kung saan bahagi ang Vice Mayor na si Dr. Hani Lacuna bilang presiding officer ang may huling desisyon kung aprobahan ang utang, kailangang may resolusyon o ordinansa sumang-ayon dito. Kita nyo? Lumabas po. Pangatlo, pagkuha ng sangguniang resolusyon, ang resolusyon o ordinansa mula sa konseho ay mahalaga dahil ito ang legal na batayan upang pumasok sa loan agreement. Oh, kita nyo mga quiz, mga guys. Kaya hindi maaring basta umutang ang mayor ng walang pagsang-ayon ng konseho. Ang role ng vice mayor ay maging tagapangulo ng konseho. Kita nyo mga quiz, mga guys. Nabaktoyo po sila. Sabi pa ang iba dito, tama ka na, Mrs. Lacuna. Kung kailan malapit ang eleksyon sa kakagumalaw, biglang kilos ka. Kay Yorme Isko Dumaguso, pa din ang buto namin ang tunay na bilis kilos. Sabi pa ni Ani, parte ka ng nakaraang administrasyon. Kasama ka sa gumagawa o ng ordinansa ng mga aproba nito. Kasama ka din sa mga kapalpakan din ng previous administrasyon kung meron man. Sisihin kayo dahil sa
politika, iwan daw, iwan. Anong kapalpakan ginawa ni Yorme Isko Moreno? Mukhang wala po tayong nakikitang kapalpakan, ha? Guys, sa inyo, kung lumalabas, ay mostly majority po dyan ay talagang tinutulugsa po yung post ni Mayora dahil mukhang siya po yata yung naninira kay Yorme Isko Moreno. Post mo guys, na wala naman pong binanggit o pangalan si Yorme Isko Moreno, siyempre bilang isang citizen Isko Moreno, magtataka siya. Lalo na, siya po talaga yung effort niya, yung mindset niya, yung vision niya para sa mga batang Maynila. Andyan na yung kundo, andyan na Pero bakit ang tanong, nakatiwangwang pa rin? 2023, patapos po ang mga iyan, mga koys. So ngayon, nakatiwangwang pa rin. So anong balak nila dyan? Well, siguro, sana lang hindi po mangyaring magamit po yan sa politika, ha? Baka po kasi timing sa pamimigay ng mga pabahay na iyan, sa panahon ng campaign period, mga koys, ha? Pero dahil po tayo mag-alala niya dahil alam na po ng taong bayan kung sino talaga ang may author o may utak o ang nagplano sa mga pabahay na iyan na hindi pa naipamahagi. So doon po ang kanilang boto at ng buong Yorme's Choice palakpakan. Okay? So magkomento po tayo dito sa post ni Yorme Isko Moreno. Ayan o. Diba? Sabi ni Yorme Isko Moreno, matagal nang tapos ang isa sa mga naiwan nating in city vertical housing projects sa Manila, ang Pedro Hill Residences. Kasagsagan pa po ng pandemya natin ito inumpisahan taong 2025 na po ngayon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nabubuksan. Kailan po kaya ito? Nagtatanong lang naman yung tao Kailan po ito kaya ipamahagi? Yun lang po Pero bakit sinabi nilang fake news? Pinaratangan daw silang walang nagawa. Saan sila kumuha ng hugot noon, mga kuls? Sa mga, siguro sa basura. Siguro sa basura Hanggang ngayon, naghihintay ang bawat pamilyang Manileño na walang sariling tahanan patungkol sa proyektong ito. So, ito po yung mga komento ng mga supporters ni Yorme Isko Moreno o netizen, mga koys, mga guys. Sabi po dito, sana pagbalik mo Yorme Isko Moreno, madami pa vertical housing na mapagawa para sa mga batang Manileño. So, Manila will be the same with Singapore. Kasi po, yun po talaga ang plano ni Yorme Isko Moreno na magiging isang gaya po tayo ng Singapore. First class na po. Magiging first class yung bayan ng yung city of Manila, mga koys, mga gayas, no. Yan po talaga yung hangarin ni Yorme Isko Moreno doon sa mga pabahay niya, mga koys, mga gayas. Dahil nga talagang isa po tayong gawing modelo dahil tayo po, yung City of Manila po, ang capital city of the Philippines, mga koys. Kung may negatibong mga balita kagaya ng nakaraan ng basura, apektado po ang buong Pilipinas niyan, mga koys, mga guys, no. Sabi naman ito ng ibang netizen, the best always Yorme. Paano po mag-avail dyan? No one else but you. Talaga po, Yorme, kaya Manila, get ready to make it great again with Vice Mayor Chi Atienza. Tama ka, boss. As per sa mga kababayan natin sa farm, bakit di daw natuloy yung lubi-lubi sa Pedro Hill? July, August, September, October, November, December, lubi-lubi. Kanta yun sa Yoki TV, Sabi naman po dito ng iba, wow, sana ako sa mapili Yorme, makatira sa kondo, palipat-lipat na lang ako ng tinitirahan. All support muna ako sa ngayon. Yorme, the mayor ng lungsod. Kita nyo, mga guys. Inaabangan po talaga ng mga batang Manileño yung mga in vertical city na pinagawa ni Yorme Isko Moreno, yung mga pabahay o kondo, mga kuys, mga guys. So nagtataka po tayo, bakit po sila umiiyak, nagwawala? Wala naman pong tumutuko, hindi po sila tinutuko ni Yorme Isko Moreno. Ba't kasi nagtatanong yung isang private citizen na si Yorme Isko Moreno kung kailan po ba talaga ipamimigay iyan?
para talaga makabenepisyo na po yung taong bayan, mga kois, no? So, grabe. Grabe mga kois, mga kayas. Yung mga galawang desperado na talaga, mga kois. Dahil po kasi yan sa Octa Racers at SWSE. Natitension sila, napipressure po sila eh. Kasi yun naman po talaga ang totoo eh. Kahit na man-to-man ka dyan, mag-house to house ka dyan, mag-survey ka dyan sa City of Manila. Gusto talaga na bumalik na ang ating butihing Yorme Isko Moreno, palakpakan. Ano po ang iyong mga opinion o reaction sa video ito, mga kois, mga guys? Kung bakit mo sila nagbawala, galit na galit kay Yorme Isko Moreno na hindi naman sila inaano. Hindi naman po sila inaano eh. Ba't sila ganyan? Pag-i-komento po sa comment section ng iyong mga reaction o opinion, ha? So for now, I'm God Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like